Hinila siya nito papasok sa loob at marahas siya nitong isinandal sa dingding na siyang ikinasinghap niya at pakiramdam niya tuluyan ng may nabali sa likod niya dahil kahapon palamog ang katawan niya. Nakita kong lumabas si kuya mula sa guest room kung saan may nangyari sa atin kahapon. Anong ginawa niyong dalawa paglabas ko? Galit na usisa ni Gio kay Amanda at mas lalo niya pang hinigpitan ng pagkakahawak sa braso nito. Kinakabahang napalunok si Amanda, sabay napaiwas na lang siya ng tingin kay Gio dahil hindi niya matagalan ang mga titig nito. Wala. Ano na bang gagawin namin? May asawang tao yung kapatid mo, kaya wag mo siyang pag-isipan ng ganyan. Pagdadahilan ni Amanda. Kung ganun, anong ginawa niyo pag alis ko? Nagbato-bato, Pik? Pamimiloso po ni Gio. Hindi siya naniniwalang walang nangyari kina Lance at Amanda dahil kilala niya ang kapatid niyang mabilis matukso kagaya niya. Ang kulit mo. Wala nga nangyari sa amin ang kuya Lance mo. Maniwala ka man o sa hindi. Puno ng kasinungalingang giit ni Amanda na siyang ikinatawa ni Gio. Kilala ko ang kapatid ko na kapag umiral sa katawan niya, nakakalimutan niya ng may asawa at anak pala siya. Sabi ni Gio. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit siya pumasok sa guest room? Sinabi niya sa akin na napanood niya raw tayo sa CCTV. Galit na sabi ni Amanda na siyang ikinatigil ni Gio. Walang CCTV sa guest room, sabi ni Gio. Meron. Napanood niya tayo mula umpisa hanggang sa mag-walkout ka habang nasa kalagitnaan. Sabi niya sa akin na mag-ingat daw tayo kung may gagawin tayong milagro dahil baka mapanood ng asawa niya at posibleng matanggalan ako ng trabaho. Nakabulyaw na paliwanag ni Amanda. Sandaling nanahimik si Gio habang pinagmamasdan niya si Amanda kung nagsasabi ba ito ng totoo. I will ask my brother kung totoo nga yung sinasabi mo. Dahil kapag nalaman kong may nangyari sa inyo ng kapatid ko, talagang hindi ko na alam kung anong magawa ko sa'yo. May pagbabantang sabi ni Gio. Hindi naman maiwasan ni Amanda na nakaramdam ng takot. Dahil kilala niya si Gio na mahilig manakit, lalo na kapag galit na galit ito. Matagal na tayong tapos, Gio. Wala ka ng karapatan na pagbuhatan ako ng kamay. Kung dati nagagawa mong gusto mo sa akin, ngayon manigas ka. Muling bulyaw ni Amanda. Sumilay ang nakakalokong ngisi sa mukha ni Gio. At maya-maya ay bigla na lang itong naging seryoso. At nagulat si Amanda sa sunod nitong ginawa. Nang bigla siya nitong sinakal. Gio! Let go of me! Nasasakal na sabi ni Amanda habang nagsusumamo ang mga mata. Sino may sabing hindi ko na magagawa ang gusto ko sa'yo? Sino rin may sabing wala na akong karapatang gawin ang gusto ko? Tanong ni Gio at mas hinigpitan pa niyang pagkakasakal kay Amanda. Nang tila mawawala na ng malay si Amanda sa kanya lang ito binitawan. Kaya nangihina itong bumagsak sa sahig habang habol ang kanyang hininga. Hayop ka! Galit na sigaw ni Amanda habang patuloy pa rin sa pag-ubot sa punya ang kanyang lalamunan. Hiniklat ni Gio ang braso ni Amanda at marahas niyang itinayo at walang pasabing hinawakan ng pagkababae nito na siyang ikinapiglas nito. Hindi makasigaw si Amanda nang takpan ni Gio ang bibig niya para hindi makalikha ng ingay. Shh! Ayoko nang maingay. It will be quick. Sabi ni Gio at laking gulat ni Amanda nang ilabas nito ang kanya. Nagpupumigla si Amanda ngunit wala siyang magawa dahil sadyang malakas ito. Kinalong siya ni Gio paharap at inihiga sa ibabaw ng kama at doon ipinagpatuloy ang ginagawa at tanging ungol lang ni Gio ang maririnig sa silid ni Amanda. Habang ito naman ay walang emosyong nagpaubaya na lang. Tapos ka na? Walang emosyong tanong ni Amanda at bumangon na rin at inayos ang suot niyang silk dress. Yeah, thanks. Sa susunod ulit. Sabi ni Gio habang nagdadamit. Asshole! Napupuot na sabi ni Amanda. Don't be like that, babe. Sasarapan ka rin naman kahit na hindi mo sabihin sa akin. Sabi ni Gio na may himig ng pangiinsulto. You know why I cheated on you? Tanong ni Amanda na nakapagpatigil kay Gio. Sinamaan siya ng tingin nito at mabagal na naglakad papalapit sa kanya na bahagya niyang ikinaatras dahil natatakot siyang baka saktan na naman siya nito. Why? Seryosong tanong ni Gio. Dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman na naging mahalaga ako sa'yo. Palagi mong pinaparamdam sa akin na pangkama lang ako. At kailanman hindi ko naramdamang minahal mo ko.
Dahil para sa'yo isa lang akong bagay na gagamitin mo lang kung kailan mo gusto. Nasasaktan sabi ni Amanda, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Natigilan si Gio sa sinabi ni Amanda dahil alam niya sa sarili niya na totoong sinabi nito. At noong panahon kung kailan gusto niya nang ayusin ang pakikitungo niya rito, saka naman ito nagloko, kaya tuluyan nang nasira ang relasyon nila. Hindi mababago niya na niloko mo pa rin ako, sabi ni Gio habang nakatitig sa mga mata ni Amanda. Hindi ko pinagsisihang niloko kita. Alam mo kung bakit? Dahil naging masaya ako nang makawala na ako mula sa malaimpyernong buhay kasama ka. Galit na sabi ni Amanda. Ngunit nagulat siya sa sumunod na namang nangyari. Dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi niya na naging dahilan ng pagbagsak niya ulit sa sahig na siyang ikinatulala niya. Pakiramdam ni Amanda na bingi siya sa lakas ng pagkakasampal ni Gio sa kanya. You deserve it, slut. Napopoot na sabi ni Gio at padabog nang lumabas ng silid ni Amanda. Naiwang mag-isa si Amanda sa kanyang silid habang sapu pa rin ang pisngi niya at hindi niya na napigilan ang paghikbi dahil sa sakit na nararamdaman. Tumayo siya at humarap sa salamin. Nakita niya ang sarili na puro siya pasa simula leeg hanggang braso. Idagdag pang bakat ng kamay ni Gio sa kanyang kaliwang pisngi. Mabuti na lang ay day off niya ngayon, kaya naman hindi niya kailangan lumabas para magpakita sa kanila. Pero ang ikinababahala niya ay siguradong mapapansin nila na may mga pasa siya sa mga susunod na araw dahil hindi naman kaagad ito mawawala. Tatakpan niya na lang siguro ng make-up para hindi halata. Gulat siyang napatalo nang bigla may kumatok na naman sa labas ng pinto ng kanyang silid, kaya mas lalong tumindi ang kaba niya. Paano niya itatago ang mga pasa niya? Natataranta siyang nagpaikot-ikot sabay na sapo niya ang sariling dibdib nang marinig niya ang boses ni Lance nang walang pasabi na itong pumasok ng silid niya. Gulat siyang humarap dito pero mas nagulat si Lance nang makita niyang mga pasa sa katawan ni Amanda. Sinong gumawa niyan sa'yo? Galit ang boses na tanong ni Lance. Sabay kinuha niya ang braso ni Amanda at pagmasdan ng mga pasa nito. Wala yan, sabi ni Amanda at binawi niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Lance. Nagdilim ang mukha ni Lance at sinamaan niya ng tingin si Amanda. Kaya napaiwas na lang din ito ng tingin dahil sa kaba. Tell me, sigaw ni Lance na ikinapitlag ni Amanda. Kaya naman napilitan na siyang umamin. Si Gio, galing siya rito kanina. Pag-amin ni Amanda, kaya naikuyom ni Lance ang mga palad niya. Bakit kanya sinaktan? Ano bang karapatan niya? Galit na tanong ni Lance at akmang lalabas na sana siya nang pigilan siya ni Amanda. San ka pupunta? Kukumprontahin mo ang kapatid mo? Pag ginawa mo yan, malalaman niya ang tungkol sa relasyon natin. Pigil ni Amanda kay Lance. Love? Tawag ni Chloe sa kanyang asawang si Lance nang mapansin niyang parang balisa ito. Kasalukuyan silang nasa kusina habang nagpapatulong siya rito na magluto dahil ngayong araw na ang dating ni Alma para bumisita. Ngunit halatang halata kay Lance ang pagiging balisa nito na tila kay lalim ng iniisip. Lance, muling tawag ni Chloe sa asawa niya at sa pagkakataong ito'y may kalakasan na. Sakalang natauhan si Lance at gulat niyang nilingon si Chloe nang tawagin siya nito sa pangalawang beses. Oh love, wala sa sariling sagot ni Lance. Ayos ka lang ba? Anong problema? Kanina ko pa napapansin na balisa ka. Ano bang iniisip mo? Takang tanong ni Chloe sa kanyang asawa. Wala naman. Iniisip ko lang ang mga tambak kong trabaho na naiwan sa opisina. Pagbubulaan ni Lance. Talaga? Parang bago yan ah. Ngayon ka lang ata nagkaroon ng worries sa trabaho. Kahit ikaw naman ang may-ari ng company. Ano ba talagang problema? Yung totoo, pang-uusisa ni Chloe. Nagdududa siya sa ikinikilos ng asawa. Dahil kahit kailan ay hindi naman ito problema ang mga gawain niya sa company. At alam niyang nagsisinungaling lang ito. Yung totoo ba talagang gusto mong malaman? Iniisip ko ang kapatid ko kung ano bang balak niya sa buhay niya. Tapat na sabi ni Lance. Totoong si Gio ang iniisip niya sa mga oras na to dahil hindi niya lubos maisip na nagawa nitong saktan si Amanda na nag-iwan ng mga pasa sa katawan nito. Bakit? May nangyari ba? Tanong ni Chloe kay Lance. Sabay humugot ito ng malalim na paghinga. Hindi ko pa nga pala sa'yo nababanggit. Nakabuntis si Gio
At kaya siya nandito para humingi ng payo kung anong gagawin niya. Sabi ni Lance na ikinagulat ni Chloe. What? Si Gio nakabuntis? Gulat na tanong ni Chloe kay Lance na ikinatango nito. His girlfriend is now 2 months pregnant. Sagot ni Lance sa kanyang asawa kaya lalo itong nagulat. Hindi naman talaga ang problema ng kapatid niya ang dahilan ng pagkabalisa niya, kundi si Amanda. At hindi naman niya pwedeng sabihin yun sa asawa niya. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya dahil bata ang pinag-uusapan doon. Opinyon ni Chloe. Exactly. Sinabi ko na rin sa kanya yan. Pero ewan ko lang din kung anong plano niya. Sabi ni Lance. Ikaw naman dyan, akala mo ikaw tong nakabuntis kung makatulala ka. Kanina mo pa ako hindi pinapansin. Parang masyado atang okupado ang isip mo. Puna ni Chloe sa asawa. Ay naku naman love. Intindihin mo na lang ako at syempre kapatid ko yun. Pagdadahilan ni Lance na siyang ikinatahimik ni Chloe. Sige na, pasensya ka na. Akala ko kasi may ibang babae nang natakbo dyan sa isip mo. Sabi ni Chloe na lihim na ikinasamid ni Lance at idinaan niya na lang sa pagtikhim. Alam mong ikaw lang ang laman ng isip at puso ko. Tapos pagdududahan mo na naman ako. Sabi ni Lance na may pagbubulaan. Ay sus, talaga lang ha? Mamaya ka sa akin. Sabi ni Chloe na may himig ng pangaakit na ikinatawan ni Lance. Gusto mo ngayon na eh. Kain ka din sa akin. Mapaglarong sabi ni Lance. Sabay dila niya sa sariling labi na tila natatakam. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Natatawang sita ni Chloe sa asawa. Ikaw kasi ang nauna. Alam mo naman pag ako ang nagsalita talagang tototohanin ko. Sabi ni Lance sabay kinabig si Chloe sa bewang. Akmang magdidikit na sana ang kanilang mga labi nang biglang may tumikhim mula sa kanilang likuran kaya agad silang dumistansya sa isa't isa. Amanda, what are you doing here? Kabadong tanong ni Lance sa kalilitaw lang na si Amanda. Hindi nakaligtas kay Lance ang malamang tingin ni Amanda sa kanya dahil sa naabutan nito. Kukuha lang po sana ako ng tubig para kay Liam, sagot ni Amanda habang may hawak siyang baso. Tinakpan ni Amanda ang mga pasa niya gamit ang concealer, kaya hindi pansin ni Chloe ang mga pasa niya sa leeg at pisngi. Amanda, are you okay? Tanong ni Chloe nang mapansin niyang namumugto ang mga mata nito at tila matamlay. Ayos lang po ako, ma'am. Pagbubulaan ni Amanda at dumiretso na siya sa refrigerator para kumuha ng malamig na tubig. Sinundan ng tingin ni Lance at Chloe si Amanda hanggang sa makakuha na ito ng tubig at muli sila nitong hinarap. You look pale. May sakit ka ba? Tanong ni Chloe na may pag-aalala sa boses. Puyat po ako kagabi kasi magdamag ko pong kausap sa phone ng nanay ko. Pagdadahilan ni Amanda. Pero ang totoo ay dahil sa pang-aabuso ni Gio sa kanya. Kaya maghapong hindi maganda ang pakiramdam niya. Tanda mo bang sinabi ko? Kapag may problema magsabi ka lang. Hindi ka naman namin pahihindian. Sabi ni Chloe na siya namang ikinangiti ni Amanda. Wala naman pong problema, ma'am. Namimiss lang po namin ni nanay ang isa't isa. Kaya kami nagdrama magdamag. Sabi ni Amanda na ikinatango na lang ni Chloe. Sige na, dalhin mo na yan kay Liam. Utos ni Chloe kay Amanda habang nakatingin sa basong hawak nito. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Paalam ni Amanda at naglakad na palabas ng kusina. Binalingan ni Chloe ang asawang si Lance na nakasunod pa rin ang tingin sa kaaalis lang na si Amanda. Lance, parang kaiiyak niya lang kanina kasi kung kagabi pa siya umiyak dapat ay hindi namugto ang mga mata niya. Puna ni Chloe sa asawa. Hayaan mo na, problema niya yun. Sabi ni Lance na kunwari ay wala siyang pakialam kay Amanda. Nahampas ni Chloe ang braso ni Lance nang marinig niyang sinabi nito sa kanya. Ikaw ha, parang nagkakabaliktad na tayo. Ako ba yung bumabait? Ikaw naman tong nagiging masama? Sita ni Chloe na ikinatawa lang ni Lance. Kung sana alam lang ni Chloe kung gaano kagusto ni Lance na yakapin si Amanda sa mga oras na to. Para lang aluin at sabihing magiging maayos din ang lahat. Pero hindi niya naman magawa dahil isang kasalanan ng relasyon niya kay Amanda. Anong oras bang dating ni Mama? Pag-iiba ni Lance ng usapan. Mga before lunch nandito na yon. Don't worry,
Pinasundo ko naman si Mama sa family driver natin. Sagot ni Chloe. Bumalik na sila sa kaninang ginagawa nila at si Lance ay nag-umpisa ng hugasan ng mga gulay at si Chloe naman ay inihahanda ang mga gagamitin. Paborito talaga ni Mama tong chop suey, sabi ni Lance habang hinuhugasang maigi ang mga gulay. Kaya nga, request niya palagi yan sa tuwing bibisita siya rito sa atin, sabi ni Chloe. Si Papa Sebas ba? Kamusta na raw? Anong sabi ng doktor niya? Tanong ni Lance nang maalala niya ang kanyang father-in-law. Ayun, bed rest ang kailangan ng Papa. Hindi pwedeng kumilos, kailangan talaga ng pahinga. Mabuti nga ay may alalay na private nurse si Mama. Sagot ni Chloe sa malungkot niyang boses. Magiging okay din si Papa. Huwag ka nang mag-isip. Hayaan mo. Ako nang bahala sa mga magagaling na doctors na titingin sa kanya. Sabi ni Lance na siyang ikinagalak ni Chloe. What should I do without you? Maluhaluhang tanong ni Chloe sa asawa. Stop thinking too much. Nandito ako kaya wala kang dapat ikabahala. Pangaalo ni Lance kay Chloe at bahagya itong niyakap. You're the best husband. Wala na akong mahihiling pa dahil lahat nasa iyo na. Sabi ni Chloe na ikinangiti ni Lance. San ka pa? Gwapo na mapagmahal pa. Pabirong sabi ni Lance na ikinatawa lang ni Chloe. Hindi mo ba isasama sa katangian mo yung mayaman? Natatawang tanong ni Chloe. Kilala mo naman ako, down to earth ako. Kailan ko ba ipinagmalaki ang yaman ko? Sagot ni Lance. Kaya nga you're so nice. Hindi lang sa amin na pamilya mo. Kahit nga hindi mo kilala, binibigyang malasakit mo. Sabi ni Chloe. Ganun talaga, love. Kailangan maging mabuti tayong tao. Kahit gaano nakalayo ng narating natin sa buhay. Manatili pa rin tayong humble. Sabi ni Lance at nagulat siya nang talunin siya ng yakap ni Chloe. Thank you for being kind, respectful, and responsible in our family. Higit sa lahat, salamat sa pagiging faithful mo sa akin bilang asawa ko. Madamdaming sabi ni Chloe habang nakayakap pa rin na siyang ikinatigil naman ni Lance. Biglang nakaramdam ng konsensya si Lance dahil sa huling sinabi ni Chloe sa kanya. Kung pwede niya lang sanang sabihin ng totoo. Hindi naman maaari dahil masisira ang buo at masaya nilang pamilya dahil sa nagawa niyang kataksilan. Natahimik ka. Puna ni Chloe nang mapansin niyang biglang nanahimik si Lance. Wala. Masaya lang ako dahil nandyan ka. At na-appreciate mo ang pagiging asawa ko sa'yo. I love you. Kayo ni Liam ang buhay ko. Madamdaming sabi ni Lance habang siya mismo sa sarili niya ay hindi niya maatim ang kanyang pagsisinungaling. I love you too, sweetie. Hindi ko hahayaang masira ang masaya nating pamilya. Lance, tandaan mo yan. Sabi ni Chloe habang nangungusap ang kanyang mga mata. Hindi naman malaman ni Lance kung anong mararamdaman niya sa mga oras na yon. Dahil sa sarili niya rin kagagawan. Day off dapat ngayon ni Amanda. Pero dahil wala naman siyang gagawin ay nagsabi siya kay Lance na papasok na lang siya. Kahit ayaw siya nitong payagan. Dahil gusto nitong nasa kwarto lang siya at nagpapahinga. Kasalukuyan siyang nasa tapat ng pinto ng kwarto ni Liam. Dala niya ang baso na may lamang tubig. Ngayong araw niya susubukang kunin ang loob ng bata para magampanan niya na ng maayos ang kanyang trabaho. Ilang beses na kumatok si Amanda sa pinto bago niya buksan ito at pahapyaw munang sumilip. Nakita niya si Liam na mag-isang naglalaro ng mga action figures nito habang nakaupo sa sahig. Liam? Mahinang tawag ni Amanda sa kanyang alaga at sakalang ito lumingon. Kagaya ng inaasahan tiningnan lang siya nito at muli nang bumalik sa paglalaro na parang walang nakita. Kaya naisipan na ni Amanda na pumasok at tabihan ito. Liam, can we talk for a minute? Malumanay ang boses na tanong ni Amanda kay Liam. Sandaling huminto si Liam sa paglalaro at saka siya nito hinarap. Kita ni Amanda na hindi talaga siya nito gusto pero hindi pa rin siya susuko na makuha ang loob nito. What do you want? Parang matandang tanong ng batang si Liam kay Amanda. I know you don't like me and it's hard for you to accept my presence. But can you give me a chance to prove myself that I'm not a bad person? Sabi ni Amanda na may kalambingan sa boses. To be honest, you're giving me a bad vibes every time you show up and I'm always having a very bad nightmare about you being wicked witch. Pag-amin ni Liam.
Imbis na magalit si Amanda sa sinabi ni Liam, ay banayad niya itong nginitian na parang ayos lang sa kanyang sinabi ng bata at hindi ito big deal para sa kanya. I understand, nakangiting sabi ni Amanda. Are you mad? Why are you still smiling? Takang tanong ni Liam nang makita niyang nakangiti pa rin si Amanda matapos ng sinabi niya. There's no reason to get mad and like I've said, I understand. Sagot ni Amanda sabay ginulong buhok ng kanyang alaga. I called you a witch so many times, but you still keep on smiling like nothing happened. Takang sabi ni Liam habang nakatingin kay Amanda. Because I love kids, masayang sabi ni Amanda. You love kids even though they are bad, like me? Tanong ni Liam na siyang ikinailing ni Amanda. You're not bad, you're just a victim of what we call first impressions. Malamang sagot ni Amanda na nagawang maintindihan ni Liam. I think I had the wrong impression of you. Sang-ayong sabi ni Liam na bahagyang ikinatawa ni Amanda. You're such a smart little boy. You got what I mean? Puri ni Amanda kay Liam na ikinangiti nito. I'm sorry for my bad behavior. Nahihiyang hingin pa umanhin ni Liam kay Amanda. Don't be sorry. I know you didn't mean it. Malumanay na sabi ni Amanda sa kanyang alagang si Liam. Still, I have a conscience. Seryosong sabi ni Liam na siyang ikinatawa naman ni Amanda. Are you sure you're just 3 years old? I thought you're an adult because of your talking style. Biro ni Amanda na ikinangiti naman ni Liam. Don't be silly. Nangingiting sita ni Liam sa kanyang nani Amanda. Are we okay now? Are we friends or still not? Tanong ni Amanda na ikinatango ni Liam. I'll give you a chance. Sagot ni Liam sa kanyang nani na siyang ikinagalak nito. I'll take that as a yes. Masayang sabi ni Amanda at nginitian lamang siya ni Liam. Do you want to play outside? Tanong ni Amanda sa kanyang alaga, ngunit umiling lang ito. I'm not in the mood to play outside. Instead, I want to play that giant piano but I don't know how. Malungkot na sagot ni Liam habang nakaturo siya sa kinaroroonan ng malaking piano. You want me to play it for you? Tanong ni Amanda na ikinagulat ni Lance at tila bigla itong nabuhayan. Do you know how? Gulat na tanong ni Liam sa kanyang nani. Yes, I learned that when I was in high school and before that, I was a member of the band and I was also in orchestra. Sagot ni Amanda na ikinamangha ni Liam. Show me! Excited na sabi ni Liam. Tumayo si Amanda at iniabot niya ang kamay niya kay Liam. Tinitingnan niya kung kukunin nito ang kamay niya at natuwa siya dahil kinuha nito ang kamay niya at sabay silang tumungo sa kinaroroonan ng piano. Iniupo ni Amanda si Liam sa toddler chair nito at siya naman ay kumuha ng isa pang upuan at naupo na rin. Ready? Tanong ni Amanda kay Liam na malawak ang pagkakangiti dahil sa excitement. Yes, I'm ready! Hyper na sagot ni Liam. Nag-umpisa ng tugtugin ni Amanda ang warm melody na palagi niyang tinutugtog noong nag-aaral pa lamang siya. Rinig na rinig sa bawat sulok ng bahay ang tunog ng piano na umabot hanggang living room kung saan kasalukuyang nakaupo si Lance at Amanda at abalang nag-uusap. Did you hear that? Tanong ni Chloe sa asawang si Lance nang marinig nila ang tunog ng piano mula sa silid ng kanilang anak. Yes, nanggagaling sa kwarto ni Liam. Sagot ni Lance habang pinakikinggan rin ang tunog. Sinong nagpapiano? Hindi ba naman marunong si Liam? Tanong ni Chloe. Nagkatinginan sila at kapwa pareho ng hula kung sino ang kasalukuyang tumutugtog nito. Si Amanda. Halos sabay pa sina Lance at Chloe sa pagbanggit ng pangalan ni Amanda. Mukhang nagkasundo na sila ni Liam. Sabi ni Lance na siyang sinang-ayunan ni Chloe. Yes, mukhang nakuha na ni Amanda ang kiliti ng anak natin. And we know Liam, he really loves music. Sabi ni Chloe na ikinatangulang ni Lance. She's good at pleasing. Sabi ni Lance. Napansin ko rin, kasi hindi ba nung una ay ayoko rin sa kanya? But look at me now, ako na yung mas concerned sa kanya. Sabi ni Chloe at kahit siya nagtataka. Oo, nagawa mo pa nga siyang pahiyain dahil lang sa suot niya.
At muntik mo pa nga siyang hindi patuloyin sa mismong araw ng umpisa niya. Sabi ni Lance. Kinukonsensya mo ba ako? Nakataas ang kilay na tanong ni Chloe na siya namang ikinatawa ni Lance. Hindi, sinasabi ko lang naman kung anong ginawa mo sa kanya noong una. Tapos ngayon ayaw mo na siyang mawala sa paningin mo. Naiiling na sabi ni Lance sa asawa. So kinukonsensya mo nga ako. Hindi ba ang mahalaga naman ay nagsisi? Inis na tanong ni Chloe kay Lance. Ayan, galit ka na naman sa akin. Ikaw talaga, love. Tara na lang sa taas, gagawa tayo ng isa pang liyam. Pangaakit ni Lance at nagulat pa siya nang bigla na naman siyang hampasin ni Chloe sa braso. Ika'y magtigil ka, mister. Siguradong parating na si mama at baka pagdating niya hindi pa tayo tapos, mabibitin ka lang. Saway ni Chloe sa asawa. Oo na po, mamaya na lang. Hirit pa ni Lance sabay kindat kay Chloe na ikinahagik-hik nito. Pasaway ka. Teka, maiba nga tayo. Nasaan si Gio? Kanina ko pa siya hindi nakikita ha. Tanong ni Chloe at bigla na lang nag-ibang timpla ni Lance. Umalis siya kanina. May inasikaso ata. Sagot ni Lance, pero hindi naman talaga niya alam kung saan nagpunta ang kapatid. Pero may nabanggit sa akin si Yaya Ising kanina. Galit na galit daw na lumabas si Gio mula sa kwarto ni Amanda kaninang madaling araw. Sabi ni Chloe na ikinatigil ni Lance.